Matapos ang kalahating taon, inaprubahan na sa wakas ang Rehabilitation and Recovery Plan para sa manasalantang lugar ng Super Typhoon Yolanda. Hindi raw tulad noon, tiniyak ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na nakikipagtulungan na ngayon ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa rehabilitation. Live mula sa Cebu City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, sabi ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ay right on track naman daw ang gobyerno sa pagpapatupad ng rehabilitation plans para sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Kanina nga pinirmahan na ng ilang miyembro ng gabinete ang rehabilitation plans ng ilang probinsya sa Eastern Visayas. Ang larawan ng bangungot ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang Nobyembre, bahagi pa rin ang realidad ng mga biktima ng bagyo sa Tacloban, Leyte. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring permanenteng tirahan ang karamihan sa mga nasalanta. Ayon nga sa Department of Social Welfare and Development, nasa 3,000 pamilya ang nakatira ngayon sa mga 10 cities sa Eastern Visayas. Pero ngayon, tiyak na mabubuhayan na muli ng pag-asa ang mga biktima ng bagyo. Matapos kasi ang mahigit 6 na buwan, naaprubahan na rin sa wakas ang Rehabilitation and Recovery Plan ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Samar, Eastern Samar at Leyte. Kanina, nilagdaan na ito ng mga miyembro ng gabinete. Kasama sa inilatag na plano ang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura at ang pagtulong sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan. Pangunahing problema nila ang paghahanap ng malilipatan ng mga nasalanta. Talagang lupa ang problema namin. Even with transition shelter, talagang importante makapili tayo ng safe na lupa. No? Para sa rehabilitasyong ito, sasapat na raw ang 105 billion pesos ayon sa Department of Budget and Management. Tiniyak naman ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na magiging matagumpay ito ngayong nakikipagtulungan na ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi tulad dati na may hindi bababa raw sa 2 miyembro ng gabinete na hindi umano nakikipagtulungan. By international standards, we are not lagging behind. We're even ahead. So yun lang, but we understand the frustration and the impatience of the survivors especially. Kasi nga, 1 month is a long time. Even 1 week is a long time if you're suffering from the devastation of a typhoon. Pero ang rehabilitasyong ito hindi naaabot sa pasukan. Sa tala ng DepEd Region 8, aabot sa mahigit 9,000 classrooms ang napinsala ng bagyong Yolanda. Kabilang dyan ang mga silid-aralan ng Nagaha Elementary School sa Hernani, Eastern Samar. Kaya ngayong pasukan, sa makeshift classroom sa bayan na muna magkaklase ang mga estudyante. Nalungkot po. Bakit ka nalungkot? Kasi wala nang papasukan. Sa Palo, Leyte naman, tila hindi pa handang bumalik sa paaralan ang mga estudyante ng San Joaquin Central School na namatayan ng mga kaklase at kaanak. Pag walang klase, nandyan sa kuan, labas lang, trip-trip, pagkuan. Hindi rin matanggap. Naglalaro lang sila dyan. Yan, minsan pag-uwi na sila, pagkatapos ng klase, sabay-sabay sila umuwi. 67 sa mahigit 500 nakalibing ngayon sa harap ng San Joaquin Church. Pawang mga estudyanteng namatay sa paghagupit ng bagyong Yolanda. Jessica, sabi ni DSWD Secretary Dinky Soliman, ina-adjust naman daw yung mga tent or yung mga makeshift classrooms para hindi maulanan o mainitan masyado yung mga estudyante kapag doon sila nag-aaral. Minamadali na rin daw yung paggawa ng mga classrooms ng DepEd at ng mga private organizations tulad ng UNICEF. Jessica. Mukhang tumalab, Jam, yung pasaring o parinig dati ni Secretary Lacson na merong mga cabinet secretaries na hindi nakikipag-cooperate sa kanya kasi mukhang ngayon wala na siyang problema. Yes, Jessica, tumalab nga yung pagpaparinig ni Secretary Ping Lacson. Kinausap nga raw siya ni Pangulong Aquino tungkol dito at binigay naman din daw ni assurance si Pangulong Aquino na kakausapin niya yung mga cabinet members para lahat sila ay magtulungan talaga para mapabilis yung rehabilitation dun sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Jessica. Sinadya na lahat halos ng cabinet secretaries ngayon nandyan pala sa Leyte, no? Kasi nga tama-tama for the school opening. Medyo very strong message ito na mukhang they're doing their best para makakope ang mga nasalantang lugar dito sa school opening. Tama ka, Jessica. Nandito kanina ang mga pinuno ng DBM, NEDA, DILG, DSWD at
pati DPWH dahil nga pinapakita nila na tulungan sila dito sa rehabilitation efforts. Jessica. Okay, 6 months na bago nagkaroon ng master plan. Ito na yung master plan na tinatawag, di ba? Ano ngayon ang time frame? Kailan naman yung action plan? Kailan naman magagawa lahat ng mga nakasulat sa plano? Kasi alam mo yun ang inaantay talaga ng marami nating mga kababayan dyan. Actually, Jessica, nauna lang na magsumite ng kanilang complete na rehabilitation plans itong ilang probinsya sa Eastern Visayas. 4 na probinsya nga ito. Hinihintay pa yung ilang probinsya sa Visayas, tulad ng Iloilo, Aklan at iba pa. Pero kapag nakapag-submit ng master plans, yung comprehensive plans, yung mga probinsya ay agad nang ipapatupad lahat ng proyekto at target daw ng national government na bago matapos yung termino ni Pangulong Aquino ay maayos na lahat, lalo na yung housing na talagang malaking problema sa ngayon, Jessica. Oo, pero ang problema ngayon, no, yung coping nung sabi na rin yata ni Secretary Suliman, ina-adjust yung mga tent kasi yun nga sabi rin ni Secretary Lacson, every day that passes na naghihirap yung mga kababayan natin, nakatira sila sa mga tent at yung substandard na bunk houses, dagdag pahirap yan. Nawalan sila ng mga mahal sa buhay, yung mga bata nawalan ng eskwelahan. Baka pwedeng yung mga remedial measures muna dun sa mga nakatira pa sa mga tent at bunk houses, Jam? Tama ka, Jessica, napakahirap nga ng sitwasyon ng mga nakatira sa tent city dahil kapag umuulan, nauulanan din sila. Sabi ng DSWD, susunod na linggo daw ay sisimulan na nila yung paggawa ng kahit nepa huts man lang na para merong dingding sa paligid ng mga nakatira hindi na sila nakatira sa tent city para kahit paano ma-alleviate naman yung kanilang kondisyon. Target daw nila na around 700 families mailipat nga sa mga nepa huts sa mga susunod na linggo, Jessica. In the meantime, yung mga bata ba na nawalan ng eskwelahan, makakapasok ba sila lahat ngayong school opening sa mga temporary na school houses man lang? Jessica, yung mga bata na tinutulungan daw sila ng DSWD din. Binibigyan din yung mga bata na syempre ng counseling. They are being eased back into the school. Hindi yung agad-agad din na lessons agad, hard na lessons agad yung tinuturo. Kumbaga, tinutulungan din yung mga bata na makapag-adjust sa bago nilang sitwasyon, Jessica. Okay, so may enough school houses naman para sa kanilang pagba-back to school? Jessica, sapat naman daw yung mga tent at yung mga makeshift classrooms para doon sa mga magbabalik eskwela ngayon. Galing problema, syempre medyo mahirap para doon sa mga estudyante na mag-aral sa loob ng mga tent. Kailangan medyo tiis-tiis na lang daw muna. Ang target daw ng DSWD ay bago matapos ang taon, 50% ng mga nasalanta na classrooms ay mapaayos na nila, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.